Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, as you can see, yung nasa likod natin, yung background natin, ay si Joel Villanueva. Si Senator Joel Villanueva kasi ay nagkaroon po yung simbahan ng GIL ng 47th anniversary. Ngayon, ito yung plot twist. Kasi instead na ang pag-usapan dito yung kasalanan, pagbabago, yung faith, yung loyalty, about God, abay, gumawa siya ng way para linisin yung kanyang sarili. Oo. Kumbaga, sabi pa nga dito sa balita, Joel Villanueva took the stage. Ito binabasa ko. Took the stage not just to preach, but to clarify. He vehemently denied any involvement in flood control anomalies, saying he was among the first to uncover the irregularity. Now, tell me mga minamahal, tama ba ang ginawa ni Senator Joel Villanueva na gamitin niyang forum ang kanilang simbahan, 'di ba? Para po i-clarify ang kanyang sarili. Hindi ba pwedeng gumawa ka na lang ng another venue? Kasi yung Jesus is the Lord, I think, di ba, yan po yung simbahan na nagpipreach about God. Di ba? Hindi po yan, alam niyo ba yung separation ng power and church? Di ba? Mukhang alam naman ata yan ni Senator Joel Villanueva, pero he took advantage. Di ba mga minamahal? So, during the anniversary, itong si Senator Joel Villanueva, abay, in-expose niya ang kanyang sarili na, wala akong alam dyan sa mga flood control anomaly na yan. So, bakit nyo ako dinadawit? Diba? Pero ito nakakapagtaka. Bakit mo sinabi yan sa loob ng simbahan? Bakit mong ginawang, bakit yung simbahan yung ginawa mong way para sa political clarification? Naano yung pa ako kasi yung pag-upo natin. Diba? So, hindi ba yan po ay isang worship? Worship celebration? Hindi naman ata pwedeng gawing worship celebration ang isang damage control na issue mo. Diba? Kaya nga mga kababayan to be honest, yung GIL anniversary ay talagang supposedly na baboy. Kasi yung aims nun is spiritually. Diba? Hindi po yan dapat ginagawang political platform. Kasi kapag ginamit, mga minamahal ang altar, diba? Bilang press con stage, diba? Magmensahe para sa mga political, hindi na po tama yon. Kasi ginagamit ang altar, mga minamahal, para nga po dito sa mensahe natin tungkol sa Diyos. Hindi tungkol sa paglilinis ng pangalan mo. Katulad na lamang na itong video na ipapanood natin sa inyo ngayon. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw. Di wow. Kaya kumundik ka ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko GIL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa ating yan! Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Alright. Tapusin natin dyan mga minamahal. Kasi parang, ang nangyari, abay parang tila hugas kamay. Itong si Senator Joel Villanueva. But if we will look sa kanyang mga past history, masyado bang mataas yung ating camera? Pasensya na, hindi tayo naglinis eh. Diba?
So, kung babalikan natin mga minamahal, ang kanyang historical record, hindi po kasi ito yung pinakaunang beses or yung first time na nasangkot yung pangalan ni Senator Joel Villanueva sa kontrobersiya. Ilalim nga natin ba mga minamahal para nakikita ba yung pagmumukha natin, di ba? So, pasensya na sa ating hair. Gawa nga ng electric fan, lumilipad. So, naalala ninyo, yung pork barrel scam before, I know, you know that. Yung about nga po dito kay Napoles, siya nga mismo, muntik pong ma-dismiss, diba, sa service. Oo. Alam niyo kung bakit muntik kang ma-dismiss sa service? Dahil konektado siya sa anomalya di umano dito nga po sa Sibak Party List. Kasi, mga minamahal, actually, yung kanilang pamilya nga, parang political dynasty na nga eh. Si Joel Villanueva, senador. Tapos yung tatay niya, representative ng Sibak Party List. Yung kapatid niya, mayor. But anyway, mga minamahal, diba? Muntikan na siyang ma-dismiss before from service dahil nga po konektado siya sa Sibak Party List na mayroon pong issue before. Alam niya ni Conchita Morales, kasi yung dating ombudsman, mga minamahal, ang nagsabi na mayroon talagang probable cause. Yang si Joel Villanueva sa kasong graft and malversation of public funds. Kaugnay nga po dito kay Janet Napoles sa kanyang PDAP scam. So ngayon, after a years, 'di ba? Mapapatanong na lang tayo, bakit parang paulit-ulit na lamang yung pattern, 'di ba? Kapag may issue, lagi niyang sinasabi, wala akong kinalaman, 'di ba? You know, mga minamahal, bakit hindi niya kinasuhan din si Janet Napoles kung gawa-gawa lang yung kwento sa kanya? Pero anyway, mga minamahal, kung ganun, bakit lagi ka na lang nai-involve sa mga pares na klaseng anomalya? Kasi ironically, to be honest, mga minamahal, the senator preached about integrity and truth. Habang nakatayo siya sa malaking giant LED screen, 'di ba? Na meron pang nakalagay diyan na 144 billion per day gastos ng gobyerno sa flood control. Tuloy nga natin. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ulit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand. Kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances can be against us. Yan o. Come on, somebody shout hallelujah! Alright. So, di ba, meron dyan nakalagay. Actually, ito yun, yan, 144 billion a day. Yan. Pakita ko sa inyo. Di ba? O, di ba? Sobrang klarado, mga minamahal, ang expose ni Joel Villanueva. Di ba? Nakakaloka. Anyway, faith and politics, to be honest, are both powerful. But when faith is used to protect politics, nagiging conflict of purpose na yung tawag dyan. Ang simbahan ay lugar po yan, mga minamahal, ng repentance. Hindi po reputation management and any kinds of pulpito para magturo ng kung ano-ano. Kasi yung simbahan is, yan ng Diyos, lugar ng Diyos, salita ng Diyos. Hindi po yan para klaruhin ang pangalan ng isang certain politician or investigasyon sa gobyerno or kung ano mang kineme, eklabush. At kung totoo ang sinasabi niya na siya ang unang nag-expose ng irregularities, bakit ngayon lang siya, diba, naiipit? Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Baka naman kasi sa halip na expose, meron pang mas kailangan pang malaman ng mamamayang Pilipino. So, this video showed na ang pananampalataya talaga ay totoong banal. Pero dapat ang pananampalataya ay hindi ginagamit sa political.
Diba? Kapag ginamit mo ito bilang political tool, mawawala ang essence ng totoong pagsisimba. Hindi dapat nagiging press conference sa mga publiko at lalong hindi dapat gagamitin ng pangalan ng Diyos para linisin ang pangalan ng tao. Kasi, yun ang sabi pa nga sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya kung talagang malinis ka, edi pakita mo sa Senado, hindi sa simbahan. Diba? This is your, tawag dito, this is your time to shine. Diba? Pumunta ka sa simbahan. And if you want i-rally, diba, just to want to clarify your names, instead na sa simbahan, ba't hindi ka na lang sa Senate or sa media forum? Bakit sa church anniversary pa mismo ninyo ginanap, diba, sa karamihan ng followers ng JIL, ito nga pong pagkukukuda mo. Kasi parang ginagamit mo ang faith bilang shield laban sa accountability. Hindi ka ba nahihiya? Tanong lang po. Alright, mga minamahal, yes, kayo, ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.